Sa part 2 ng ating Isabela Exploration, tuloy-tuloy pa rin ang suggestions ng ating Pinoy Explorer Facebook friends and Twitter followers. At ang ating Miss Supranational na si Mutya, umaapaw pa rin ang excitement sa pagpapakilala ng kanyang minamahal na probinsya. Si Bayani, di rin papaawat sa kanyang kakulitan. Kaya naman saan man tayo mapadpad, sa lupa, sa ere, at sa tubig. Walang bibitiw sa tuloy-tuloy nating pag-explore. Mga kapatid, andito pa rin kami sa Ilagan, Isabela, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking butaka sa buong Pilipinas. Samahan niyo po kami kasama si Mutya at si Bayani para libutin ang buong Isabela. Dito po sa Pinoy Explorer. Kaya mga kapatid, tumingin-tingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. Nandito tayo ngayon sa Ilagan, isa sa mga pangunahing bayan sa probinsya ng Isabela. Ang Ilagan ang pinakamalaking syudad sa Luzon at pang-apat na pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Sa katunayan, sa laki ng land area nito, kasya dito ang 4 na Metro Manila. At isa sa mga kakaibang tanawin dito na dinadayo ng mga turista ay ang tinatawag nilang Giant Butaka. Pero teka, mukhang may absent. Nasaan kaya si Bayani? Parang busy yata siya. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Ilagan City. Na dito nag-aral si Mutya, nag-college siya dito at kailan lang yun ha? Last year lang. Last year lang. So napaka-fresh pa ng memory na yun. Oo, sobra no? Yes. Nakakatawa naman. Pero nandito kami, hindi pa rin ipakita yung kolehiyo o yung eskwelahan niya. Nandito kami sa Ilagan City dahil makikita natin ang pinakamalaking upuan. mga kapatid, ito ang pinakamalaking butaka. Kung di ako nagkakamali, sa buong mundo, ginawa dito sa Ilagan. Marami po sa mga Pilipino nakakaroon ng ganitong upuan kasi halos lahat ng bahay nung mga sinauna, meron ito. Actually, namumulekta rin ako ng mga butaka. Ang giant butaka na ito ay may measurements na 9.7 feet wide, 11.4 feet high, at 20.8 feet long. Ang laking butaka po nito mga kapatid. Pero ang kadalasang nakikita nating mga butaka, mas maliit ang sukat. Mukha rin itong tumba-tumba o rocking chair. Yun nga lang, hindi ito gumagalaw. Nauso ito noong panahon ng mga Espanyol na mahilig magsiesta at mag-relax. Pero alam niyo ba, noong araw ginagamit din ito ng mga babaeng nanganganak. Dito sila sa butaka umuupo habang nagle-labor. Ipinapatong nila ang kanilang mga paa sa armrest habang iniluluwal nila ang kanilang sanggol. Ito ang dahilan kung bakit mahaba ang armrest ng butaka. Nagkakat ka ba ng eskwela? Tumatambay ka ba dito sa butaka? Ay, pupunta po ako dito. Oo, kita mo, Pupunta kasing tambayan itong butaka. Pero pinupuntahan niyo talaga ito? Opo, pinupunta talaga. And then dito din na nag-aantay ng sasakyan. Ah, talaga? Yes. At syempre, ang mga butaka, ginawa yan para upuan. Kaya kahit giant itong butaka na to, hindi pwedeng hindi nating subukang upuan yan. Ay, nakabuhay nga naman ang tao. So, nung college ka, nakakakit ka rin dito, di ba? Inakit ka rin Ay, din. hindi po ako makakit. So, first time mo to? Ito po first time Kita po. mo? Honestly po, first time ko umakyat dito. Tambay siya ng tambay dito. Tambay lang dito. Taga dito na siya lumaki. Pero sabay lang kaming unang nakatungtong dito. Yes! Biruin mo yon, kahit taga Isabela pa si Mutya, dito lang sa Pinoy Explorer niya unang nasubukan makaupo dito sa Giant Butaka. Nax! Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makilala ang isa sa mga gumawa ng Giant Butaka na ito. Kasama natin ngayon dito ang gumawa nito, no? Yung isang karpintero, isang carver, yung wood carver. Yan, ano pangalan nyo? Dante po lang po. Dante, dito kayo Dante. Kuya. Pangalan mo, boss? Kasi Valenzuela. Jose, huwag kami iyak. Kasi agad si Mutya. Huwag ka na si Mutya. Oh. Ano po Kuya Jose? Oh. Basta pugag. Kayo gumawa nito. Ako ang nagkar. Ito, yung mga ukit ito. Wala to. Dito. Pati ito. Ito.
Tapos yung pag-assemble, Sila po. Kami po Kayo ang gumawa. Kami po ang nagawa nito na. lahat to, putol ito. Anong kahoy yung ginamit nyo dito? Nara po. Ginawa raw ang butakang ito sa loob ng 25 araw. At ang mga materyales na ginamit nila ay 1,184 board feet ng Nara lumber at 11,740 feet ng rattan. Kilala ang Ilagan sa paggawa ng mga butaka. Kadalasan, dito ginagawa ang mga makikita nating butaka na itinitinda sa Metro Manila at iba pang lugar. Ang pag-ukit ng mga bagay mula sa kahoy tulad ng butaka ay isa rin sa mga pangunahing kabuhayan dito sa Ilagan. Kaya naman inaya ko si Dante na dalhin ako sa kanilang lugar upang makita ko kung paano sila umukit ng kahoy. Si Dante, siya mismo yung carver. Ito naman, si Jose, siya sa carpentry works. Tignan natin to si Dante. Sa sample lang tayo. Anong ika-carve mo? Anong gagawin mong pattern? Lalagyan niya to ng lapida. Ay, lapid eh. Ano ba to? Kahoy. O, kahoy nga to, kahoy nga to. Sexy. Sandalan ng sexy. Sandalan na sexy. Sexy chair. Wow. Para sa iba na Pwede to. po bang sumandal na po agad-agad? Next naman, sexy chair. Tamang-tama para kay Mucha. Ba't sumagawa ka ng sexy? Sexy rin yung asawa ko. Sexy rin ang asawa niya eh. Sanay na ang wood carvers katulad ni Dante sa pag-ukit ng kahoy na may komplikado at intricate na mga disenyo. Nagsisimula ang kanilang proseso sa pag-drawing ng disenyo at pagtapos ay ang pag-ukit nito gamit ang chisel. Pero bago simulan ni Dante ang pag-ukit sa sexy chair, subukan muna natin kung kaya niyang ukitin ang pangalan ko. Ayan natin na mo ha. Ito mo? Oh. Aga. Kita mo ha. Sample pa lang yan. Yan pa lang yan. Sa bawat sukat, itong mga ginagamit mo na to, pang ano to mga to? Ito pang malalaki. Oo, pangtalo. Buhitan mo na to. Sexy chair. Tapos ito mga gamit nito, iba-iba lang ang sukat nito, no? Meron pang bilog, pang gano'n. Galing ano? Siyempre, sinubukan ko ring mag-wood carving. Hindi ata, ano? Huwag kayo, iba yung ginagawa ko. Alam ko to. Grabe! Pagod ako ah. So, after namin ng 3 oras ng paggagawa dito sa bahay ni Dante, ito na po ang natapos ko. Tignan mo nga. Matagal mo naman Dante gumawa. Ganito lang kadali yun, no? Oh! Oh! Ang tawag dito, sexy chair. Oh, Mucha, para sa'yo. Regalo ko sa'yo. O, di ba? Parang ako talagang gumawa. Mahal namin sa'yo ng Pinoy Explorer. Maraming Para kay salamat, Mucha at Pinoy sa Explorer. mga taga Isabela po. Sa inyong lahat. Napagod nga po ako sa kapapanood sa inyo eh. Ang ibig sabihin, Dante, ito, magiging ganito? Talaga? Kaya mo? Pero hindi lang sexy chair ang kayang gawin ni Dante. Dito ko rin nakilala ang isa pang wood carver. Pero imbis na gumawa ng malalaking upuan, iba naman ang trip niya. Ngayon naman kasama natin, Dante rin. Pero ito si Dante, ang ginagawa, butaka. Pero anong klaseng butaka? Maliliit na botaka. Itong botaka. Kung merong malaking botaka, meron kaming maliit na botaka. Dante, kamusta po? Mabuti naman. Ngayon, papakitaan niyo tayo kung paano, ito ba pa yung mga ano? Ito yung Pyesa-pyesa ano, niyan? oo. Paano mo pinagdudugtong-dugtong yan? Ito. Ako magdudugtong? Pwede, Ako na? pwede. Oh. Ito, dito sa taas. Ganito. Oh. Saan ka? Yan. Papasok yan. Pasok mo. Mamili na kayo kung sino mas maganda. Butakilya ang tawag sa maliliit na butaka na ginagawa ni Dante. Nasa 300 pesos kada isa ang presyo nito. Pero hindi ito inupuan mga kapatid ha. Pang-display lang yan.
ano na ang pinaggagawa sa akin itong si Mutya. Huwag mo naman ilapit. Grabe. Saan ka nagpupunta? Dito! Saan nagpupunta na naman? Naghahanap ako ng abaling. Nasa ka kagabi? Bakit wala ka kagabi? Busy lang eh. Ba't pag sa gabi nag-wood carving kami? Abaling. Abali nga ako. Ni Kuya naman siya. Maghahanap daw kami ng abaling dito. Dapat maghukay tayo para ng lupa para makita yung abaling. Paling kuya mo Ano siya. ang pangalan mo, Kuya? Mark po. Mark! Kuya Mark! Ano? Ikaw naman, di ka nagpakilala sa... Mutya, pakilala mo naman. Nakalimutan ko. Ano pa pala? Lika. Kuya ko, si Kuya Mark. Hindi mo pinapakilala yung kuya Kuya mo. Mark, Kuya Ber. Ay, kilala na to. Kilala niyo ba yan Kilala eh? Si Kuya Mark. Ah, okay. Siya ba yung pinaka... Ayos, namin. panganay. Okay. Ano? Ano yan? Abaling. Ang abaling o beetle larvae ay anak ng June beetle o salagubang. Pagdating ng buwan ng Abril at Mayo, ang abaling o beetle larvae na ito ay nagiging salagubang. Dito sa bukid na to makikita ang tinatawag nilang abaling o beetle larvae. Hindi mo kailangan maghukay ng malalim para makakuha ng abaling. Sa katunayan, magbungkal ka lang ng kaunti sa bagong ararong lupa, sigurado makakahanap ka na ng abaling. Kinakain dito? Opo, pareho siya ng salagoban pero mas malasa to kasi walang ano eh. Walang pakpak. Pak. Opo, diretso na pag niluto mo. Dito sa Isabela, normal na ang pagkain ng abaling. Makikita mo itong ibinebenta sa karamihan ng mga palengke. Sa halagang 30 pesos lamang, makakabili ka na ng isang baso ng abaling. Ang kadalasang luto dito, deep fried with garlic. O kaya naman adobo. Pero may isa pang alam na style si Mutya. Pwede din yan kainin ng nahilaw. Sausaw mo sa Nakakain dito suka. ng hilaw? Opo, tinatanggalan lang yung ano laman niya. Yan. Ito, tatanggalin lang to. Has sasawsaw sa ano sa suka. Tagalin mo nga, kaya mo kainin. Hindi ako kumakain ng ganito. Meron ako abibiyasi sa tiyan eh. Bawal daw tumanggi. Nasisira ang tiyan ko. Pamahiin. Bawal tumanggi, Kuya. Kainin mo nga to. Kaya mo kainin yan? Kainin mo yan. Kuya. Tagalin mo pa, kaya mo? Asan yung ano? Kailangan na ito hugasan yung... Hugasan mo naman. Kuha na tayo ng tubig. Ito, ha? yan. Papapuntahan tayo ni Kuya. Pwede naman kainin to ng ano na hilaw. Tingnan mo na, paano? Kailangan lang tanggalin yung ano po, opo, excuse. Tanggalin yung sa puwet niya, yung laman niya. Ah, kasi lupa yan eh, Opo, no? opo, lupa to. Kailangan Ito, po, tubig, opo, tubig. Hugasan po. Opo. Yan po siya, para hindi siya ano yun. Malinis to eh. Tapos, tama-tama may dala ko ng suka dito. Tama, puro mo talagang sigurado eh. Boy Scout to. Boy Scout pala yan. Ginagawa lang namin, Para buti kung may ano sa usahan tayo na pinggan. Talaga naman. Sige, suka lang ang katapat niyan. Kinain mo pati pa? Lahat po, walang ano yan. Mas masarap lalo na pag may itlog. Mas matindi ang hilaw kaysa sa luto. Hanap tayo. Ano tayo ha? Hanap ka. Hindi na bago sa akin ang pagkain ng mga insekto. Pero iba tong abaling. Bukod kasi sa hilaw na, kakainin namin ito pagkahukay mismo sa lupa. Mainit mo kumain ng ganyan. Opo. Lalo na pag pumunta ka ng Ay no, bukid. gumagalaw. Dapat may dala ka na. Kainin mo yan. Gumagalaw pa. Gumagalaw ba? Sarap pag gumagalaw. Gumagalaw, di mo nakagad yan. Oo. Oh, sandali, huwag ka muna. Huwag kayong magalaw. Dali. Ay, Huwag gumagalaw. mo muna. Matsawag, huwag mo gawin. Ito na to, ha? Maliwanag yan, ha? Bagay mga suka pa nga. Isang pang suka para sigurado. Okay, yan. Ayan. Wag na ito. May suka nga eh. Lagyan mo suka para ano. Okay. Tara. Ba't gumagalaw? Pre, buhay eh. Okay. One. Kain na. Kakit lang, ha? Hindi lahat yan. Hindi ako matutusok, ha? Lagi po kayo pupunta dito sa Carnaval. Ito po ang artistang kumakain ng hilaw. No need. Sarap po, di ba? Grabe! Woo! Man, oh man! Ba't kaya kumain ng hilaw? Meron naman mga luto. Oh. Sarap kaya. Sarap na. Di na, okay na ako doon sa ilaw.
Alam niyo bang magandang alternative ang pagkain ng abaling kaysa sa karne? Bukod sa mayaman ito sa protina, mas mababa rin ang fat content nito kumpara sa mga karne tulad ng baka at baboy. Kung matyaga ka lang maghanap niyan, pati bigas na kaya mong bilhin kasi mahal yung isang baso niyan, 30 pesos eh. So ang ibig mo sabihin kuya, pag sobra yung nakuha mo, pwede mong ipalit ng bigas? Opo, May bigas ka na, may ulam ka Pag pa. marami, opo, ibebenta mo. Tsaka ang gusto ko sa'yo, may dala ka suka talaga. No? Yun ang gusto ko sa'yo eh. Para paglakad mo rito, Boy Scout na Boy Scout. Paano ka mabuhay sa Santa Maria? Suka lang ang kailangan mo. Ayos ka na. Punta ka ng bukid, may dala ka suka, laban na. Kaya mo to, isa lang. At siyempre, kung kami ni Bayani at Mucha ay tumikim ng abaling, hindi pwedeng hindi rin ito subukan ng aming magiting na direktor. Okay, ayan si Derek ha. Kakain ng... Larva. Larva ng salagubang. salagubang. Okay, go. Bu! Bu na. Ngayon mo lang. Ngayon mo lang. Huwag mo nalawa! Huwag mo nalawa! Huwag mo nalawa! Kaya, palakpak lang. Yan. Yan. At para sa mga kapatid nating hindi pa kumbinsido sa pagkain ng abaling, alam niyo bang ito ang inspirasyon ng tinatawag ng salagubang walk ni Mucha? Dahil po dito, sa larva ng salagubang, dito po nag-originate ang lakad ko na salagubang walk. Talaga? Ginawa mo yun? Salagubang walk? Yun ang ibinanalo mo. Yes. Paano yung sa lagubang? Meron ka salagubang walk? Sinasaniban ako ng salagubang. Paano? Dok, kainin ko na. Oh. Philippines! Parang pilay lang pala. Siyempre, dumalaw din ang isang special guest kay Mucha. Dito sa mga... Kasama ko po yung father ko na nanguhuli ng salagubang at saka yung larva ng salagubang. Ayan. Patapos na ang araw pero si Bayani mukhang ayaw pang paawat. O siya, Bayani, manghuli ka na lang ng abaling at kami marami pang kailangan puntahan. Matapos matikman ang favorite ni Mucha na abaling, pumunta naman tayo sa palanan sa kabilang dako ng Isabela. Good morning. Good morning. Morning, Bagab. Hi. Hello, good morning. Good morning. So, tayo ba lilipad ngayon? Kaya po kasama niyo. Okay. Okay, Yeah, I'll be okay. the one. You will fly for us. Yeah? You will fly us. Yeah, I will fly you. Okay, so saan ba tayo pupunta ngayon? Ayun, pupunta tayo ngayon sa Palanan ng Isabela. Para makarating sa palanan, kailangan nating sumakay ng isang maliit na 4-seater Cessna plane. Pwede na yan, pwede na yan. Okay. Okay. So, this is where it all begins. Kung sa swerte kami makikita namin yung Sierra Madre, which naririnig ko lang at hindi ko pa nakikita. Dahil first time ko nga dito sa Isabela. Maliit lang ang sinasakyan naming eroplano, kaya mas dama mo ang bawat alog at galaw. Ang headset ko para magkarindigan kami para kung mag-uusap ka may kung ano ituturo niya sa akin. Mas marinig ko kasi maingay ang sa taas, maingay ang makina na ito yun. So, pag naka-headset ka, kahit naka R44 kayo o chop, or always better with your headset. Yun lang naman yun. Tapos yan, hindi ko ipaliwanag ito dahil hindi naman ako marunong lumipad. Pero syempre, check first. Check 1, check 2, check 3, check 4, check 5. Whatever. And then we're off. See you later. Bye, guys. Bukas din ang bintana at maririnig mo pa ang hangin na pumapasok dito, kaya mas dama mo talaga ang iyong paglipad. Sabi niya na puro, usually, like kahapon, maganda yung panahon. Ngayon naman, cloud yun. So, baka hindi natin makita yung Sierra Madre. Pero although sasabihin sa akin ng piloto, kung saan yung Sierra Madre mamaya,
sa mga hindi nakakaalam, ang Sierra Madre po, sabi nga ni Mutia, yun ang nag-iwa sa buong probinsya ng Isabela. Kinakailangan natin tawarin ang bundok ng Sierra Madre upang marating ang Palanan, kaya't kailangan nating sumakay ng eroplano. Hinihiwalay ng Sierra Madre ang bayan ng Palanan mula sa mainland ng Luzon. Kaya naman ang bansag ng ilan dito, the hidden town of Isabela. Mas konti ang tao sa dakong ito ng Isabela. Mas tahimik at di rin ganong karami ang kalsada. At ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito, pangingisda at aquaculture, katulad ng pag-aalaga ng lobsters. Walang kalsada sa Sierra Madre na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng Isabela. Sa halip, milya-milya ng naglalaki ang puno ang matatagpuan dito. Iba't ibang species din ng mga puno ang matatagpuan dito sa Sierra Madre. Sa katunayan, ang hilagang bahagi ng Sierra Madre Mountain Range o Northern Sierra Madre ay isang nature preserve. Ibig sabihin, bawal ang kahit anong human developments dito katulad ng pagtatayo ng mga gusali at mga kalsada. Swerte tayo na nakita natin yung mountains, because the clear in the sky. So, now, baba tayo ng Palanan, and I'm excited to see Palanan Island. Habang ini-enjoy ko ang top view ng Sierra Madre Mountain Range, ang aming piloto nagpakitang gilas naman sa kanyang exhibition. Mukha yatang nagiging mauga na masyado. Ayon sa aming kapitan, nakakaranas kami ng turbulence nang dumaan kami sa gitna ng dalawang mountain peaks. Ito ay dahil tumatama ang hangin sa magkabilang gilid ng bundok at nagsasalubong papunta sa aming eroplano. At dahil maliit ang eroplano namin, kaya madali itong umuga. Teka, bakit parang kinakabahan si Mucha? Sa wakas ay narating din namin ang kabilang dako ng Isabela, ang Palanan. Matapos lumipad sa ibabaw ng Sierra Madre Mountain Range, nag-touchdown na kami sa Palanan. Dito natin makikilala ang ating mga bagong kaibigan. Yes, we're here in Palanan. We have Isabela. the best pilot here. What a guy. Nice flight. Nakatulog pa nga ako eh. Medyo konti, naka-iglip ako ng konti, no? Samantalang ako, kinakabahan ako sa loob ng chopper. Bakit? Bakit? Maalog eh. Ano? Tumigil, parang nawawalan ako ng hininga doon. Dumaan kasi kami sa dalawang bundok. Kaya explain yung dalawang bundok. Pag dumaan ka ron, yung hangin kasi parang umiikot. So parang nagbabounce. So ginagawa yung aeroplano. Although nasanay na tayo sa Pinoy Explorer, sa dami na nasakyan natin, sa dami na napunta akong lugar. But nevertheless, masayang-masaya ako. Nandito ako sa Palanan. It was a good flight and I'm looking forward to whatever, anything. Matapos sumakay ng eroplano, tricycle naman tayo. Habang papunta kami sa ilog ng Palanan, nadaanan namin ang lugar kung saan inaresto si General Emilio Aguinaldo ng mga Amerikano.
Noong March 23, 1901 nadakip ng mga puwersa ng Amerikano si General Aguinaldo sa kanyang huling kampo dito sa Palanan, Isabela. Dito nagtago ang general ng ilang buwan matapos niyang magrebelde laban sa gobyerno ng Amerika. Pero teka, side trip lang to may iba pa kaming pakay dito sa Palanan. Mga kapatid, bago ko lang ituloy ito, no, isang purpose nagpunta namin dito sa Palanan talaga ni Mutia para bisitahin ang tribo ng Dumagat. Yes. Sinadya po talaga namin yung dito sa Pinoy Explorer, ginagawa namin yun kada linggo. Puntahan yung talagang mga bihirang maabot talaga ng tao. Alam natin na marami silang kinakailangan. So nandito kami ngayon para magdala at surpresahin sila ng mga konting regalo. At the same time, gusto ko makita yung kultura nila, no? Kung paano sila mamuhay. Ngayon, saan tayo sasakay? Papunta sa Dumagat. Actually, sasakay tayo sa small boat na tinatawag. Yung bangka. Yes. Malit na bangka. Pero alam mo, Upang marating ang mga Dumagat, kailangan muna naming sumakay ni Mutia ng bangka. dito na kami. Dito na Dumagat. Matapos ang ilang minutong pamamangka, narating din namin ang lugar ng mga Dumagat o Agta. Pinaniniwalaan na bago pa man dumating ang mga Ilocano, Tagalog at mga Ibanag dito sa Isabela, nandito na ang mga Dumagat. Ang kabundukan ng Sierra Madre ang isa sa mga tradisyonal nilang tirahan. Kamusta po? Kamusta? Ay, oo naman. Diyos ko, ay masaya-masaya ako makapunta po sa inyo. Agad nila akong inimbita upang tikman ang ilan sa mga pagkain na inihanda nila. Tamang-tama, hindi pa ako nananahalian. Ang una kong tinikman, ang maliit na saging na kung tawagin nila ay ponti. Saging ba yan? Ay, hindi. Saging na may buto? Ba't tingnan nga natin yan? Ayan, oo. Ito yung saging nila na may mabuto-buto. Ano pa yung kinakain dito? Yung buto iluluwa. Ilulunok pa naman mo siya. Ilulunok. Kinakain ito. Yun po, nilunok ko na. Masarap po yung buto. Ito ang kinakain namin sa gubat. Pag ginugubat na. Sa gubat. Mabuto pala siya. Oh, sige, di mo makain. Natatakot ko. Ba't natatakot ka? Pakihiwa nga sa akin, pakihiwa nga. Masarap in fairness. Oh, sarap nga, matamis yan. Parang aratilis lang ang dating yan. Pangalan? Sigig? Ay, punti. Bakit pa kinakain yung buto nito? Opo, nilulunok. Kanina ko pa po nilulunok eh. Ano pong pangalan nito? Limodin. Limudin. Pero may ano po tinatawag sa... Alimura. Ano, kinakain yung laman lang. O buo. Pwede nyo po Paano mo isawsaw yan kainin yan? sa asin. Balat-balat. Ayun! Tapos yun na yan. Saka yung buto, tanggalin mo. Yung buto, tatanggalin ko. Tarayan natin. Tarayan natin yan. Hawakan nyo to, ha? Favorite ko po to. Man natin to. Maasim daw to, eh. Ito bakit sa mga naglilihi? Oo. Kita nyo? Limudin. Limo din. Maasim. So, parang tawag dito sa atin, lemon din. Sa atin, limon din dito. Lemon din. Parang lemon din po ang lasa. Tapos luluwa po Ah, yung buto. ito masarap. Masarap yan talaga. Ano naman to? Kapag ito, kapag Kabag. Kabag. Bahay po ata to ng mga langgam. Oh. Kabag. Kabag. Pag kinakabag ka. Diyan, kabag. Balatan natin. Salamat po kuya. Ang tawag dito malauhog. Parang malauhog, ano? Parang uhog. At kung walang bigas, ito naman ang ipinapalit ng mga Dumagat. ito ang silos.
Ano pa? Hilos. Anong lasa niyan? Parang kamuting kahoy. Masarap, masarap. Masarap. Sarap ng buhay naman dito. Hindi itinatanim ng mga dumagat ang prutas na ito. Sa halip, pinipitas lang nila ang mga ito sa gubat kung saan kusa itong tumutubo. Mga hunter-gatherer din ang mga dumagat. Ibig sabihin, hindi sila umaasa sa agrikultura o pagtatanim. Sa mga nakilala kong dumagat, ang kabundukan ng Sierra Madre at ang ilog ng Palanan ang nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng kanilang pagkain at kabuhayan. Hindi lang prutas ang nakita ko rito. Mukhang meron pang orchid na pwede kong iuwi. Hi, ito gusto ko. Ibibigay sa akin. Bibigay niyo ba sa akin ito mamaya? O, hiningi ko na eh. No? Di bale po, meron din po ako regalo sa inyo mamaya. Yan. Kagaya rin niya, pero iba ang bulaklak. Iba bulaklak na to. Oo. Dilaw naman to. Yan yung mga wild orchids. Wild orchids yung mga nakukuha sa mga bundukin. Sa Maynila, ayan ang pinagkakaguluhan yan. Binibili yan, pang dekorasyon. Mahilig ako sa halaman, alam mo ba yan? Simple lang ang mga tirahan ng mga dumagat. Ito'y dahil mga nomadic people sila. Ibig sabihin, madalang silang nananatili sa iisang lugar o tirahan. Kapag wala ng pagkain sa kanilang tinitirhan, lumilipat na sila sa ibang lugar. Kaya naman, ang mga bahay nila ay madaling itayo at baklasin. Walang kuryente ang mga dumagat sa kanilang tinitirhan. At ang tanging ilaw nila pag sumasapit ang gabi ay mga flashlight lang. Kaya naman, teka muna, dito wala kayong kuryente. Alas 7 na. Flashlight. Flashlight. Pinagsisilbing ilaw Oh. nila dito pag gabi. Sisilmi pa kung gabi diyan siya. Talaga? Kaya may ganyan na may balot na. May balot na. Ginawa niyo pang waterproof, ano? Dapat pala dinala ko kayo ng pang waterproof na ano, pang diving. Ayan po. Binalutan mo lang, oh. Pwede ka ba taga dito? Ito. Iba na ang mata. Kakaunti, pundi na yun. Pundido. Pundido na! Ano ba? Tulad po ninyo. Kasi sa Tapos ang ginamit nila pang balot yung interior. Etong flashlight na to, hindi to waterproof. Ito yung flashlight na regular. so mga ilang Yung ginagamit pang divers natin, di ba? Titindi. Tingnan mo sila, oh. Ito lang. Pundido pa. Ilan lang ilaw na gumagana niyan. Nakakatuwa naman, oh. Galing nga abilidad talaga. kanina ko pa po nilulok eh. Matapos ang tsibog, oras na para sa trabaho. At ang una kong susubukan, pangingisda, dumagat style. Meron ba dyan? Makukuha tayo? Sigurado. Sigurado may makukuha? Aba! Pagdating sa pangingisda, hindi uso sa mga dumagat ang paggamit ng mga lambat o bingwit. Spearfishing ang mas ginagamit nila dahil mas epektibo at mabilis ito kapag paisa-isa lang ang kailangan mong hulihin. Tamang-tama talaga ang spearfishing para sa kanilang hunter-gatherer lifestyle. Talaga palang mas mabilis humuli ng isda kapag spear ang gamit mo. Haha! Di bale, siya rin naman daw ang humuli nito kaninang umaga. Tinabi niya lang para sa Pinoy Explorer. Ano yan? Ang yayabang pa ako, hindi planted. Kala ko tama ba't Ano ba itong tilapia? Hindi, burase. Ano tawag dito? Burase? Burase lang. Oh. Sige. Lagyan mo na dyan. Pero kahit ready na ang isda, susubukan ko pa rin itong panain. Hindi lang tumakbo, hindi tumakbo. Saba. Eto at tuturuan na ako. Walang asinta. May alam ko na. Kuha ko na. Oh, yan. Okay, ako hila. Ito. Okay, hila. Ayun na isda, ayun na isda. Hindi, ako bahala dyan. Ako bahala dyan. Hindi rin pala ito ganun kadali mga kapatid.
Ito't mukhang makakatakas pa sa akin ng isda. Yan, tamaan na yan. Ayun, sapul siya. Kaso sa gilid lang tinamaan. Tantik pang nagmintis. Muntik pa sumabit eh. Dikit na to eh. Habang nangingisda ako, si Mucha naman abala sa paggawa ng banig. Ang tawag nila rito, sabutan habi. Ang sabutan habi ay isang uri ng tradisyonal na paghahabi na ginagamit upang lumika ng mga banig at iba pang mga kagamitan sa bahay. Hindi lang mga dumagat ang madalas gumawa ng sabutan habi. Pati ang ibang kababaihan sa palanan, ito rin ang madalas gawin. Habang nag-iikot-ikot ako, may nakilala rin akong isang dumagat na nagpakita sa akin ang proseso ng pagnganganga. Yun na yun. Ito. Tabako. Dagdag. Ayos na yun. Yun na yun. At pagkatapos ng lahat, nalaman kong may inihanda pala sa akin sorpresa ang mga bata rito. Mutya, Yes. may hinanda daw sa atin na sayaw ang mga taga Dumagat. Wow Diba? naman. Yung tribo ng Dumagat. Excited akong makita to. Gusto ko din kasi gusto kong makakita ng mga steps nila. So pag babalik ako sa Manila, pwede ko siyang gayahin, sayawin. Sige. Gusto mo yan? Gusto ko yun. Yeah, sige. Nakikinig lang ako sa'yo. Sige mga kapatid, panoorin po natin to. Hinanda po nila. Sige po. Okay, ma'am. Game. Ready? Okay. Ang cute yan ah. Siyempre, join din kami ni Mucha dyan. Ano ba? Ano ito? Ito bago. Halika. Dito kayo. Dito kayo ha. Halika, dito kayo. Ganto ha. Ganto kayo, hawak kayo. Ganto, halika. Ganto. Hawak kayo, ganyan. Sumayaw nito. Ganyan, ganto. 1, 2, go. Jaga. Go, 1, 2, 3. Jaga. Ano siya ba yan? Gimme. Okay, 1, 2, 3. Gimme. Okay. Akala nyo kayo lang ang may sorpresa? Kami rin meron. Dahil flashlight ang nagsisilbing liwanag ng mga dumagat pagsapit ng gabi, minabuti naming ito na ang ibigay sa kanila. Mga munting regalo lang ito mula sa kaibuturan ng aming puso. Bilang pasasalamat po sa inyo, kami po ay may konting regalo lang para sa inyo. Halika, bawat pamilya. Umpisa ko po sa inyo. Halika po. Halika. Meron kayong isa nito, tsak ganyan. Sa inyo po yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Panya. Ayan. Kiss. Sarap. Yan. Thank you. Ay, salamat sa Panginoon. Masaya kami nakapunta rin kayo dito sa amin. Nakita ninyo ang aming mga lugar. Salamat sa tulong ni Aga na kami po ay wala kami pong ilaw. Lost in time. Iyan daw ang pakiramdam ng iba kapag nagawi sila sa bayan ng Palanan, Isabela. Nakahiwalay kasi ito sa rehiyon ng Luzon dahil sa kabundukan ng Sierra Madre. At ang mga dumagat o agta na naninirahan dito patuloy pa rin sa kanilang tradisyonal na pamumuhay.
Napakaswerte ko at nagkaroon ako ng pagkakataong makilala at makahalubilo sila. At napakasaya ko rin na matuklasan ang mga kakaibang tanawin at kultura ng Isabela. Mga kapatid, isa na namang napakagandang eksperyensya dito po sa mga taga-dumagat po talaga dito po sa Palanan. Kaya ako po nagpapasalamat talaga. Talagang sinasabi parate, Mutya, di ba? Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang... Yun! Yay! Thank you! Salamat! Maraming salamat! Maraming salamat!